Silangan ng Mindanao, inaasahan na makakaranas pa rin ng mga pagkalat-kalat na pag-ulan kasama ang ilang bahagi sa kanluran ng Palawan at Mindanao. Ilang bahagi pa rin sa nalalabi na bansa, patuloy na magiging overcasting gloomy pa rin tayo na may humid na panahon at katamtaman. Bunsod pa rin ang kombinasyon ng easterlies at yung manipis na northeasterlies sa extreme northern Luzon. Inaasahan na isolated rain showers ngayong araw. At magnitude 5.8 yung manig sa Seram, Indonesia. Secondary wave umabot sa Pilipinas. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Martes, March 18, 2025. Ang oras natin, boss, may umaga ay alas 10:22 na ng umaga. Gloomy at overcast pa rin ang patuloy na umiiral ngayong araw dahil sa bunsod pa rin ng dalawang weather systems natin na may manipis pa rin tayong northeasterlies sa mas extreme northern Luzon na nagbubunsod po ng mababa at mataas na saturation ng water vapor sa bansa. Kalimitan sa silangan bahagi nito dahil din sa accumulated water vapor pa rin dahil na rin sa easterlies. Kaya medyo magiging makulimlim tayo sa halos maghapon kasama na ang buong bahagi ng Luzon, kasama na ang Metro Manila at ilang bahagi ng Southern Luzon. Magiging mas humid naman ang bahagi ng Visayas at Mindanao pero makakaranas din sila ng maulap na yung papurin at mga makakaranas pa rin na gaya ng kahapon ng kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog dahil sa kombinasyon ng weather systems na ito. So nakataas po ang thunderstorms natin sa may Visayas area within 12 hours sa buong bahagi ng Leyte, Southern Leyte, Biliran, Eastern Samar, Negros, Occidental, Iloilo, Guimaras hanggang Antique niyan, kabilang na ang Panay Island. So within 12 hours daw nakataas pa rin ang thunderstorm yan. Well, gaya nga po na ating paliwanag, despite na mas humid ang parte ng Visayas, magiging maulap din at overcast ang iiral dahil din sa easterlies. Sa ating current conditions, overcast, gloomy, haze at mostly cloudy umiiral dito sa amin sa Caloocan. So kita po sa CCTV snapshots ay sumisikat-sikat pa rin ang araw despite na overcast and gloomy pa rin na nararamdaman dito sa amin sa Caloocan. So it doesn't mean na may northeasterlies malakas-lakas ang amihan. Diyan lamang sa may bandang extreme ng Luzon na mas maginaw ang temperatura gaya na lamang sa may bandang Baguio City at bandang Ilocos Norte. Kasi dyan, mas daman nila yung daloy ng northeasterlies. Pero manipis na lamang ito kasi hindi na ramdam halos sa Metro Manila ang ginaw dala nitong northeasterlies wind flow o amihan na tinatawag ni Pag-asa. Sa lowest temperature na itala, naka-weather station kaninang 5:40 AM, nakapagtala kami ng lowest of 25 degrees Celsius. Kahapon, mainit pa rin despite na bahagya lamang o halos 1 degree Celsius lamang ang nabawasan na highest temperature na nasa 31.4 degrees Celsius kahapon ito ng hapon at 2:19 PM. Meaning, mataas pa rin ang aming heat index pero at least nasa 38.7 degrees Celsius ito. Hindi siya sumipa sa 40 degrees Celsius. So, medyo naramdaman din kahit paano yung huling bugso ng northeasterlies pero pabago-bago na lang kaagad ito dahil humahabol yung ating easterlies dito sa may silangang bahagi pa rin ng bansa. So, huling latak na lang po talaga yan. So, expectedly, ay considering na medyo ramdam pa rin natin yung pahabol nitong northeasterlies yung amihan, pero hindi kagaya last month, mas mataas na ang heat index natin ngayong buwan kumpara noong nakaraang buwan. Pero kung tatabi natin sa peak extremes, in past 24 hour, ay naunguna ang Coron, Palawan sa may pinakamainit na temperatura. So kitang-kita naman po, nasa 35.6 degrees Celsius ang highest temperature sa bansa at sa lowest temperature sa Baguio City ay nasa 15.2 degrees Celsius. Ang grabing ginaw pa rin sa kanila dyan. Sa Inulan, ang Surigao region, nasa 98 mm ang naging pag-ulan sa kanila since kahapon. So gaya na ating inaasahan, mararamdaman muli yan ngayong araw dahil sa tuloy-tuloy na easterlies at yung tropical wave na umiiral po sa may silangang karagatan niya ng Dagat Pasipiko sa may Eastern Mindanao. Madalas po may mga tropical wave na nabubuo dyan, kaya nagkakaroon po kayo ng mataas na cluster ng halos near equatorial trough at mga pag-uulan.
Bago ang lahat, may aktibo tayong geomagnetic field pa rin. Well, nabanggit na natin yan sa forecast ng isang araw. Bagamat minor lamang ito, KP4 index, yes, mataas ang warning. Announce pa ito as warning kaninang 5:02 AM ng madaling araw. Pero expected ang poleward 65 degrees geomagnetic latitude. Pero may mga mahihinang peak o weak power grid fluctuations na inaasahan o mangyayari. Sa forecast natin sa ating NOAA KP index base sa data feed ni NOAA ay hanggang unsettled ang inaasahan lamang nito sa susunod na 2 araw o hanggang 3 araw. Depende sa magiging significant o transient o magiging recurrent ng solar wind. Depende yan sa forecast. Mababa naman ang tsansa ng solar radiation at 50-50 naman sa possible radio blackout. Dahil na rin yan sa yung X-flares ng R3 ay medyo malakas at nag-persist daw ito since March 20. So ano ba yung area na yan? Ayun, kitang-kita naman po sa ating LASCO satellite probe o solar probe ay medyo naghahawi itong solar wind na ito na pumabalandra sa atin sa Pilipinas. So yan po yung pinapakita niyan at sa pinaka sunspot natin ay medyo nakatutok sa Earth. Ito yung malalaking cluster na ito ng AR4021. Yan. At saka yung yung AR4021. So may mga areas na humaabol yung propagation yan. Ano ba yung propagation na umaaring umabot? Well, kung sisilipin natin dito sa solar wind propagation, yung plasma density, ayan, malawak po ang maabot ng mahigit sa 650 to 700 km a second yung solar wind velocity. So nararamdaman natin sa Earth yan kaya nagkaroon ng malakas na distortion sa ating magnetosphere since kahapon. Ayan, matindi. So sinasalo lang ng ating Earth yan, so at least normal naman kahit papaano. Ngayon, medyo nakakahinga ng maluwag yung ating magnetosphere. Hindi masyado nasisignificant ng impact. Depende nga po sa cycle ng propagation ng solar wind na kapag yung next cycle niya tumama muli sa atin sa Earth, ay medyo madidistort na naman yung ating magnetosphere. Ang mahalaga, hindi naman sobrang malala at minor pa lamang sa ngayon ang impact. So wala tayong masyado mararamdaman. Expected ang ating nowcast forecast ay magiging unsettled hanggang unsettled ang inaasahang forecast sa mga susunod nga po na araw. So normally nanatiling 189 yung ating sunspots number at expected maaring magkaroon ng minsanang above normal speed yung ating solar wind. Sa ngayon, normal speed naman yung ating wind velocity ayon sa data feed ng NOAA. Ayan. Yung velocity ay kakaya-kaya pa naman i-project. So far, wala naman tayong alarming sa ating X-ray flux. So, within 6 hours, nagkaroon lamang ng ilang mahinang R1 na propagation ng X-ray flux. So, tumila naman kagad. Yan, nag-maximize sa as 1.0 kaninang madaling araw, 3:33 AM. At nag-dissolve din siya agad. Depende yan sa impact ng solar wind, so wala tayong magiging problema. Expected lang ang mga minor effects. Mataas ang ating TEC range at apektadong halos buong Southeast Asia kasama ng Mid-Pacific. Dahil sa medyo significant impact noong solar wind. Normal lamang yan lalo na pag tuloy-tuloy at malakas yung solar wind na nagpropagate dito sa atin sa Earth. Mabuti na lamang medyo minor dahil hindi naman solid at malakas yung plasma energy na tumatama nito. So medyo may mga makikita tayong northern lights sa mga areas o sa mga nakatira sa North Pole, especially bandang Canada at bandang dito sa may bandang South America. Medyo makikita yan sa may malapit sa Antarctica. Mga moderate lamang na mag-yellowish green ang makikita na auroral activity. So wala tayong degraded frequency at expected ang 15% solar flare probability at within 40 to 80 meters ang mahina ang HF condition sa umaga at 10 to 12 meters naman pagdating naman sa gabi. At sa humidity, 74% at bumaba ito ng 2% since last hour at mataas ang ating atmospheric pressure at 1,013 hectopascals. So, mataas pa rin at nagparamdam lang kasi yung ating gloomy at yung ating northeasterlies. So, manatiling mataas ang ating atmospheric pressure. At dahil sa overcasting gloomy tayo, mataas ang ating concentration humidity. So, at least maganda yan para hindi tayo muna makakaramdam ng matinding init ng ating heat index sobra-sobra.
Sa ating high tide low tide status, pa-maximum high tide tayo. May 1 hour and 33 minutes ulit. So expected po ang sea level mamaya-mayang konti ay mas mataas na o magma-maximum. Sa ating almanac, sumikat ang haring araw kaninang 6:01 AM at inaasang lulubog ito mamayang 6:06 PM. At ang ating warning gibbous na 87% illuminated na lamang, magmo-moonrise ito mamayang gabi 9:12 PM at inaasang lulubog ito bukas na ng umaga at 8:08 AM. At sa ating local weather outlook para ngayong Martes hanggang bukas ng Miyerkules, magiging overcasting gloomy pa rin tayo. So partly cloudy ang ating maghapon na isolated o walang tsansa ng pag-ulan dito sa Metro Manila or isolated rain showers lamang. Bukas ganun din, partly cloudy pero may maliit na tsansa o isolated rain showers daw ang nakataas. So depende sa concentration ng easterlies. Highest and lowest temperature expected maglalaro 31 to 33 degrees Celsius and lowest temperature expected 24 to 26 degrees Celsius. So diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Makita po ang mataas pa rin na accumulated dito ng northeasterly sa phase wind flow. Yan, yung tail end of cold front patuloy pa rin na umiiral dito sa may hilagang bahagi ng Northern Luzon. Kasama na ang baat ng Ilocos Norte and the rest dyan sa buong paligid niya ng Cagayan Valley area. So medyo mas maginaw ang mararamdaman ninyo dyan sa buong bahagi ng Cagayan Valley, kasama na ang buong Tuguegarao at sa may bandang west portions naman buong Ilocos Norte hanggang dyan sa may bandang Ilocos Sur, Kalinga, Abra Mountain Province at Ifugao. Medyo magiging mas maulap na pagdating sa bahagi ng Ilagan Isabela, Casiguran, Aurora, Santiago hanggang Quirino. Magiging mas dry pa rin ang halos buong kanluran ng Northern Luzon mula dyan sa bahagi nga po ng Ilocos Sur, the rest ng Benguet, La Union, ayan, kasama na ang Baguio City hanggang Pangasinan at ilang bahagi sa kanluran ng Zambales. Despite na mababa ng bahagya ang temperatura dahil nga po sa umiiral na northeasterlies o yung tail end of cold front sa itaas. So unexpected natin mga ditong darating na weekend ay tuloy na ulit mawawala yan o pagkatapos ng ating transition period, pagpasok po ng vernal equinox. So, medyo enjoy natin yan kahit papaano. Mga inaasahang mahihina na pag-ulan lamang ang maaaring umiral sa buong bahagi ng Luzon, Central Luzon, kasama na ang buong Metro Manila, Calabarzon at ilang bahagi ng Camarines Norte. Gloomy rin at maulap ang bahagi ng Bicol Region, so expected na mga isolated rain showers. Usually, mga katamtaman lang naman yan at mahihinang pag-ulan. Wala naman tayong nakikitaan na heavy rain potential. Kung sisilipin po natin yung heavy rain potential, so wala tayong nakikitaan, meaning mga mahihina lamang ang kalat-kalat na pag-ulan ng iiral, kabilang na ang buong Southern Luzon area at Mimaropa. Yun, kita rin sa may bandang Mindoro, maulap din ang himpapurin, so expected. Umulan man, mga mahihina lamang na may mga inaasahang localized thunderstorms, kabilang na ang buong bandang Palawan. Except sa may bandang Kalayaan Group of Islands at dulo ng Balabac, makakaranas kayo ng mga ilang moderate and some heavy rain showers. Mula sa bahagi ng Bicol Region, nabanggit na natin, katamtaman ng lagay na panahon, maulap din ang inyong paligid, expected din ang mga localized thunderstorms ang forecast lamang. Bagamat nasa 44% chance of rain, expected, patuloy pa rin kayo magiging humid at maaraw mula dyan sa bahagi ng Camarines Sur, Catanduanes, Iriga, Legazpi hanggang Sorsogon na yan. Typically, mga part dito sa Mosikaw din ang iiral and the rest ng Southern Luzon area. Ganon din ang bahagi ng Visayas, magiging part dito sa Mosikaw din lamang iiral, lalo na sa sentro ng Visayas, kasama ng Bohol at Cebu City and the rest ng Negros Region. Siguro magkaroon din lang din ng mga mahina at katamtaman na pag-ulan dahil wala naman tayong nakikita na potentially heavy rain showers dyan sa bahagi ng yan. So kung titingnan natin yung natural color level, yung wavelength, manipis lamang yung water vapor. Ayan o. Kung titingnan natin yung water vapor mismo, halos wala ring mataas o makapal na kaulapan dulot ng water vapor extension dito. So wala masyado, ayan o. So hindi masyado kita. Pero kung titingnan natin sa satellite imagery ng NOAA, ay kitang-kita ay wala masyadong makakapal na water vapor na dala, mangilan-ngilan lamang sa ilang bahagi ng Visayas area. Pero pagdating sa may Mindanao, mayroong accumulation ng water vapor, medyo mataas-taas sa may bandang katibugang bahagi nito at sa may bandang Zamboanga Peninsula. So ganun din nag-extension yung equatorial trough nito dito sa may bandang dulo nga po ng Palawan, especially sa may bandang Batarasa at Balabac. At the rest ng bandang Mindanao, kung titingnan natin, ay katamtaman ang lagay ng panahon at base din sa ating himawari,
ibabase natin ang Himawari. Yan ay halos katamtaman at fairly weather naman na panahon na may ilang mga partly cloudy lamang na magbubunsod ng mga ilang kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog, especially dito nga po sa may bahagi ng Davao Region. Pero mas humid po ang lagay ng panahon ninyo dyan, pero pagdating sa may bandang silangan, expected within 12 hours ay makakaranas ng unti-unting mas maulap at makakaranas ng moderate and heavy rain showers ang buong bahagi ng Caraga area, Surigao del Sur, and the rest hanggang bandang Davao de Oro. At depende sa traveling o depende sa traversing nitong tropical wave na ito na nanggagaling sa silangan ng Mindanao ay magbubunsod po ng malawakang pag-ulan yan. So medyo handa-handa po kayo sa silangang bahagi ng Mindanao mula sa Surigao del Norte, Caraga area hanggang dyan sa may bandang Davao Oriental. So maaaring magtatawid dyan, expected ang maulan, ang bahagi ng Bukidnon, and the rest ng bandang Cagayan de Oro hanggang sa tumawid na ito dito sa bahagi nga po ng Zamboanga Peninsula mula dyan sa bahagi ng Misamis Occidental hanggang the rest ng Zamboanga del Norte. Kasalukuyang inuulan ang ilang bahagi sa dulo ng Basilan at Hulusulo, so magdala po ng payong at ingat na lamang sa biglang flash floods kung lumakas ng todo ang ulan. Pero nakikita natin sa satellite imagery mukhang sandalian lamang ang buhos nito, cluster lamang ang magiging pag-ulan dahil again, ina-expect po ang mga tropical wave na mabubuo sa silangang baybayin nga po ng Mindanao. Kadalasan may mga tropical wave dyan na mabubuo. Yan, then kikilos po yan na pakanluran, so expected aabutin ng mga pag-ulan ang bahagi nito mula sa silangan ng Mindanao and the rest ng sentro ng Mindanao. Kasalukuyan ay katamtaman muna ang lagay ng panahon dyan, maaraw at ilang partly cloudy, pero within 12 hours nga po na ating binanggit, expected mag-unti-unting uulanin na ang silangang bahagi nga po ng Mindanao na ating binanggit. So halos generally, fairly weather at partly cloudy ang umiira sa buong bansa at dahil na rin sa magiging combination ng northeasterlies at easterlies sa silangang bahagi ng bansa, magbubunsod po ng maulap na himpapurin na magre-resulta ng mga scattered rain showers and localized thunderstorms. At dahil wala naman tayong inaasahan na anumang sama ng panahon o anumang tropical wave, ay makikita lamang natin ay inaasahan natin dito sa bahagi ng Global Spectral Model ang patuloy na northeasterlies hanggang nitong bago magkatapusan po, bago mag-weekend, ay unti-unting ninipis na naman yan at mauuwi sa pagpapalit na naman ng easterlies. Ayun, by March 21, unti-unti nang hihina muli ang northeasterlies and then balik na naman sa paglakas ng easterlies. So maliwanag po yan mga folks na inaasahan natin hanggang this coming weekend ang ine-expect na tatagal nitong manipis na northeasterlies surface wind flow. Ang resulta kasi niyan, supposed to be yung flow ng high pressure area kasabay ng malamig na hangin ay sasabay sana siya dito. Nagkaroon ng multiple high pressure area dito na which is nagresulta na ikabig yung ibang bahagi ng malamig na simoy ng hangin sa itaas ay bumalandra dito sa atin sa bansa. Kaya nagresulta po ng patuloy na parang tinatawag nating parang pinaka aftershock ng northeasterly surface wind flow. So ganun po ang inaasahan niya. And then makikita po natin sa animation ay habang pumapasok ang darating na weekend ay unti-unti na naman itong ninipis at balik na naman tayo sa mas maalinsangang panahon. So yun lamang po ang magiging effect nito. Actually dapat matatapos na talaga yung amihan. Kaya lang ay nagkakaroon ng medyo phenomenon yung jet stream ng high pressure area sa itaas na nagkakaroon ng sunod-sunod na jet stream ng high pressure area. So nahahatak yung ibang kaulapan mula dito sa may bahagi ng Eastern China na kung saan may malamig pagitan ng bandang South Korea or Korea mismo ay nababalandra dito sa Pilipinas dahil na rin dito sa combination ng high pressure area. At kitang-kita naman natin sa ating mean sea level pressure yung high pressure area na to na naghatak sa ibang kaulapan na may dala ng northeasterlies o cold front o tail end of cold front na nagre-resulta ng bumaba ito sa may bandang Luzon. So resulta sa atin ay mga maulap at gloomy na panahon. Wala tayong inaasahan pa rin na anumang tropical wave, so wala tayong masyadong komento sa anumang forecast ng mga computer models. Ayan. Makikita pa rin natin dito tuloy-tuloy pa rin ang mga pag-ulan lamang at unti-unting pagbalik ng mas maalinsangang panahon starting this weekend. So hanggat umiiral pa yung pahabol na amihan, ay medyo i-enjoy natin kahit paano dahil talagang mahirap pag nagtuloy-tuloy na talaga ang grabing init ng panahon.
Sa Ulat Lindol naman, so far, may na-detect na pagyanig kaninang mga bandang alauna. Approximately mga 1:35 o 37 AM ng madaling araw sa atin sa Pilipinas. Pero kung titingnan natin dito ay mukhang long period po ito o teleseismic. Ibig sabihin po ay hindi rito sa Pilipinas yung pagyanig na yan. So, kung sisilipin muna natin sa International Seismic Network na ating ginagamit, yan, gamitin natin yung latest natin na International Seismic Network. Yan. So, kung titingnan natin dito ay may magnitude 5. I-filter po natin sa magnitude 5. Ayan. Bandang ito po yan, nagkaroon ng magnitude 5.8. Oras na sa Pilipinas yan, 1:32 AM. Ayan. Yung arrival lang sa aming seismometer ay mga 1:37 AM na po. Sobrang layo po kasi nito, ang pinagmulan ng pinaka-secondary wave. So, 9 hours ago pa po ito, base dito sa ating latest International Seismic Network Monitoring. Pwedeng makita yan sa Google Maps. Kung gusto niyo sa Google Maps makikita. Malababaw lamang ito, so nagkaroon ng intensity 3 to intensity 4 ang naramdaman sa paligid nito ng Seram Island. Hopefully, walang nagkaroon ng damage sa paligid ng Nigeri Namto, Bengoy, at Akiternate. So, ingat na lamang po. At wala naman so far na nakataas na tsunami warning. Dahil halos medyo mababaw lamang yung coastal tectonic plate dyan sa area na yan. So, medyo hindi ganun katindi yung magiging epekto. Bagamat mababaw, expected na mararamdaman ang pagyanig sa kalupaan nito ng Seram Island o sa may bandang Seram Sea. So sa paligid nito, posible pa rin magkaroon ng mga structural damage. Hopefully, hindi masyadong malala. At sana ay sa mga Pilipino natin, kung sakaling meron tayong mga Pilipino dyan sa Seram Island, ay hopefully walang nasaktan po sa ating mga kababayan dyan. So yun naman po yung pinakamalakas na pagyanig ang na-detect natin so far. At yung mga sumunod na mga pagyanig ay puro mga bandang Indonesian zones na after ng mga sunod-sunod na mga pagyanig dyan sa may bandang Seram Island. At sa may bandang Pilipinas naman, ang huling naitala sa International Seismic Network ay kahapon ito, yan, mga alas 11:41 ng gabi. So bali kagabi pa po ito. Magnitude 5.2 po yung na-detect nito at epicentral depth 35 km po ang lalim. So nagkaroon din ng at least intensity 2 na pagyanig sa paligid ng silangan ng Bislig o bandang Lingig po. Yan, maring naramdaman din sa mga taga-Katiil o Boston yung at least intensity 1 o intensity 2 kabilang rin ang bandang Inatuan kagabi. So hopefully walang obserbahan na lamang ninyo kung nagkaroon ng mga crackings or structural damage. Hopefully wala naman po mga folks. At mula naman sa ating local seismic monitoring courtesy mula kay PBOX, yung mga data feed nila na dumidirekta at mas madali nating ma-analyze, ay mula kanina madaling araw ay meron tayong isang magnitude 4 plus na naitala dito. Ayan, dyan sa may bandang Sarangani Island uli. Magnitude 4.1 po ito, pero malalim-lalim ito na 117 km epicentral depth. So halos hindi gaano ramdam ito ng mga taga Davao Occidental, yung pagyanig. Hopefully. Siguro dito sa may bandang dulo nga po ng Sarangani, medyo mararamdaman siguro yan. So magnitude 4.1 po siya naganap, eksakto, kaninang 7:04 AM po ito. Sa may northeast ng Sarangani Island o municipality ng Sarangani, Davao Occidental. So nasa dagat po yung epicentral nito. Ang malapit na kapaligiran nito, Jose Abad Santos or Sarangani area. So yun lamang po ang pinaka-latest natin. And so far, wala namang sumunod na mga pagyanig na malalakas, pero marami-rami na kaagad yung mga maliliitang pagyanig. So silipin po natin yung pinaka-historical earthquake data, kung nakakailan ng total earthquakes tayo. Ngayong araw, for the month of March. Yan. So, total earthquakes, 567 na po. 542 dito is magnitude 2.0 pataas. 22 sa magnitude 4.0 at 3 na po ang ating magnitude 5.0 earthquake. Ayan. Lumalabas, 3 na. Isa dito sa may bandang Lingig nga po. Ay sa may bandang yan, magnitude 5.6 po. Sa may Lingig, Surigao del Sur.
isang magnitude 5 sa may bandang Katiil, Davao Oriental. Itong kahapon din to. At nitong March 4 po, dyan sa may northwest ng Matanao, Davao del Sur. Nagkaroon nga po ng dilil dyan nung naramdaman nila ang pagyanig. Dahil mababaw ang epicentral depth nito, despite na magnitude 5.0 ito na lindol. So medyo malakas, ramdam nila dyan sa paligid ng Matao. Yun. Yan, Matanaw, sorry. Matanaw pala. So, yun lamang po, pinaka-latest natin na pagkinig ngayong month of March. Nasa total of 567 earthquakes na po tayo. So, mapapansin natin, yung cluster earthquakes, mas marami pa rin sa bahagi pa rin ng Mindanao kumpara sa may bandang Luzon. Ayun o, 300 plus o 353, o mahigit sa 353 ang total earthquakes sa may bandang Mindanao. Cluster sa may bandang Luzon, mahigit 190 lamang ang total earthquakes. So, sa mga kababayan natin sa may Mindanao at Visayas, medyo alisto pa rin tayo. Tugunan po natin dahil earthquake drill din daw ngayong month despite na fire month. So at least medyo prepare po tayo sa anumang mga sunod-sunod na mga pagyanig sa bansa. At narito na naman natin 3-day to weather forecast para sa araw ng Martes, March 18, 2025. At hanggang dito naman po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Martes, March 18, 2025. Huwag mong kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa mga gusto pang malaman ang hindi natin isamang yung umaga since stationary na magiging overcast and gloomy pa rin ang lagay ng panahon natin. So medyo mababa ang ating heat index ngayong araw. At visit lamang sa ating website sa gusto malaman pa rin pinaka-dynamic events mula sa aparato ko mismo sa reading na aking weather station sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.